Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito ang ating 5 takeaways mula po dito sa Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Takeaway number 1. So kanina humarap na naman po itong si Ms. Gina Acosta. Siya po yung Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. At kanina tila meron na po siyang template response doon po sa mga itinatanong sa kanya. Itinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement, siya po ang mag-conduct ng confidential, siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. Naalala niyo po kasi nung Day 16 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na-corner na po doon si Ms. Gina Acosta. Doon niya inamin, di ba, na yung withdrawn confidential funds, yung cash mismo, no, ibinigay niya dito kay Colonel Dante Lachica. And of course, bakit ba niya ibinigay? Dahil ito raw si Colonel Dante Lachica, yung security officer ng Office of the Vice President, at ito ay utos ni mismo ni Vice President Sara Duterte. Kanina, mas naging pointed pa po yung mga pagtatanong sa kanya nitong si House Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Ma'am, you are under oath. Sa dokumentong iyan, ma'am, walang naka-indicate doon sa isang napakasimpleng phrase, tinanggap ko galing kay Gina F. Acosta yung perang 125 million pesos sa araw na iyan. Gipa-receive ko siya, Your Honor. Ayun, exactly. Paulit-ulit po. I think alam po natin. Pina-receive po at internal yung papel na nagsasabing ni-receive. Hawak niyo po ba yun ngayon? May kopya po ba kayong dala ngayon? After po nakagawa na po ako ng liquidation, Your Honor, kinuha po ulit ni Security Officer Lachica, Your Honor. Yung receipt, yung resibo na tinanggap niya yung pera, kinuha niya ulit. Kinuha niya na ulit, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po ako, Your Honor. Ang base po ng aking liquidation, Your Honor, is yung mga document po na binigay sa akin ni Security Officer after po, matapos po niya ma-implement on the grounds ang mga confidential activities po, Your Honor. Ngayon, ito po yung problema ni Ms. Gina Acosta. Maliwanag po kasi dito po sa Joint Circular 2015-01 kung saan sinasabi, tinatakda kung paano ba dapat dinidisperse, paano ba dapat nililiquidate itong mga confidential at saka intelligence funds. Meron po responsibility para i-disperse itong confidential funds na pinag-uusapan natin dito ay walang iba kundi yung SDO. At sino po ba yon? Siya po yon, Special Disbursing Officer. Hindi po si Colonel Lachica. Diba? Ang problema, ibinigay niya. Pero ang tanong, ibibigay ba niya yung withdraw na confidential funds dito kay Colonel Dante Lachica kung wala iba nag-utos? Ganun ba siya ka-brazen? Siyempre, ang nag-utos si Vice President Sara Duterte. Of course, yung template response kanina nitong si Ms. Gina Acosta. Si Colonel Lachica po ay siya po ang itinalaga na Security Officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming Commanding Chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Ang problema, hindi naman si Dante Lachica yung otorisado para mag-implement o yung mismong mag-disburse o mag-abot ng perang pinag-uusapan natin dito. Yun mismo si Ms. Gina Acosta. Which brings us to takeaway number 2. Alam nyo, kawawa itong si Ms. Gina Acosta dahil siya po'y naiipit. Dahil tulad na nabanggit natin, base po sa patakaran, siya po yung Special Disbursing Officer, hindi po si Mr. Dante Lachica. Kaya siya talaga naiipit dito. Kaya ito po yung sinabi, no? So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Kasi di ba meron pa nga tinatanong kanina, meron bang kasulatan na talagang ibinigay mo kay Colonel Dante Lachica yung salapi? Siyempre wala, hindi ba? Masyado siya nagtiwala dahil ito nga yung utos ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong po dito, paano pa nagkaipitan? Paano ko umabot sa kasuhan ito? Hindi naman si Colonel Dante Lachica yung bonded official o officer dito.
yun yung SDO at yun po si Miss Gina Acosta. So siya yung mananagot dito, hindi po ba? And of course, hindi naman pwede natin sabihin na ang pananagutan dito ay na kay Gina Acosta lang. Nandun din of course yung mismong head of agency at yun po yung si Vice President Sara Duterte. Takeaway number 3. So kanina, meron tayong mga bagong pangalan na naman na nadinig o natunghayan na di umano'y nakatanggap nitong confidential funds si Vice President Sara Duterte. Meron tayong nadinig na Antonio Pagong, Timon Pusa, and so on and so forth. Alam nyo, mukhang nakakatawa, no? Pero pag inisip nyo mabuti, ginagago na naman tayo dito, hindi po ba? I can only imagine anong ginagawa nung kung sino man, yung gumawa ng mga acknowledgement receipts na yun, baka nagtatawanan, pinagtatawanan tayo dito, di ba? Para bang nag-enjoy sila, baka nga naghahagikikan pa yan. O sige, lagay nga natin dito, Antonio Pagong. Pero pag inisip nyo, tayo po yung pinagtatawanan dito, di ba? Dahil ganun-ganun na lang po ba yun? Pinag-uusapan natin dito, milyon-milyon piso ng confidential funds. Hindi mo alam kung saan napunta, walang assurance kung talaga napunta doon sa tamang puntahan, at pagkakatiwalaan na lang natin itong mga acknowledgement receipts ito, na on their face, clearly, napakabogus ng dating. Hindi po ba? Noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. Of course, assuming na aliases po ito, ito po yung sinabi ni Miss Gina Acosta. Sa tingin ko po, the moment na sinabi po ni Colonel La Chica na confidential in nature po, sa tingin ko po, mga alias po yon, Your Honor. Ang tanong, hindi po ba nakasaad din sa patakaran na kung gumamit ka man ng alias, dapat alamin mo kung sino yung tunay na nakatanggap ng pera na yon. Yung mismong tao, yung tunay na pangalan, at ilalagay mo rin sa tinatawag nilang cash disbursement record. Nasaan po yon? Meron po bang ganon? Para kung sakaling hingin ng Commission on Audit to verify kung talaga merong totoong tao nakatanggap ng ganun salapi, makikita. Meron dokumentong may isusumite itong Special Disbursing Officer. Ang tanong, nasaan po yan? Meron po ba talaga? Naniwala po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kung ano po ang binigay na mga Opo. forms o mga reports nga galing sa kanya, Your Honor. Okay. Nagtiwala po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ni Vice President. May tiwala po din si Opo. Vice President Sara sa kanya, Your Honor. Okay, takeaway number 4. Alam niyo, again, hindi po nakakaingit yung posisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte dito dahil, again, in particular, dito po sa issue ng confidential funds, lumalabas na napakahirap po yung pagtanggol ng Vice President pagdating po dito sa kung paano ginastos yung confidential funds. Ang hirap-hirap i-justify, lalo kung pag-uusapan natin dito yung mga acknowledgement receipts sa lumabas, tapos previously in justification na hindi ginamit namin yung confidential funds to secure the Vice President, to secure the venue, para dito sa tree planting, para dito sa mga Christmas party, at iba pa mga events sa pinuntahan ni Vice President Sara Duterte. All these things taken together point to the likelihood, if not the fact, di ba? Na nawaldas po yung confidential funds sa pinag-uusapan natin dito. Kaya kung ikaw yung defense lawyer, talaga mahihirapan ka. Especially kanina, dito po sa kanilang pagtatanong, dito po kay Miss Gina Acosta na isang hostile witness. Ma'am Gina, kaya po ba paulit-ulit ang sagot nyo kanina? Kasi paulit-ulit lang rin po yung tanong sa inyo. Objection, that's vague. I withdraw, Vague. Your Honor. Withdraw. Vague. Nice try, vague. I withdraw the question, Your Honor. You should. Takeaway number 5. Ngayon, kung nahirapan po yung defense team dito po sa day 17 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, well, at least, silver lining for them. E nandun na naman po itong si Senator Judge Amy Marcos na, again, muli po nag-abogado para dito po kay Vice President Sara Duterte. Panoorin niyo po ito. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Anong naghahanda ka nitong mga papeles na to? Katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nag-base lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am.
tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan? Basta ma'am, yung mga acknowledgement receipt ma'am, galing po yun kay security officer ma'am at binigay po niya sa akin ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution? Inabot po sa akin ma'am na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer ma'am na si Colonel La Chica ma'am. Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature nung mga nakapirma sa resibo? Si Colonel La Chica po ang security officer ma'am at siya po ang nag-implement ma'am ng mga various confidential activities po ma'am on the ground. So clearly, ang ginagawa dito ni Senator Judge Amy Marcos, hinihiwalay niya, nilalayo niya si Vice President Sara Duterte doon sa pananagutan, doon po sa questionable na paggastos nitong confidential funds na pinag-uusapan natin dito. Kaso ito yung problema. Okay, ang Special Disbursing Officer, walang iba kundi si Gina Acosta. Pero sino po ba yung head of agency? Hindi po ba yun yung si Vice President Sara Duterte? O bakit mo ibubunto niyo lahat ng sisi dito kay Ms. Gina Acosta? Yun ba yung strategy ng defense team dito? Ibunton lahat ng sisi dito sa kawawang SDO? At talagang ilayo yung pananagutan dito kay Vice President Sara Duterte? In the first place, sino po ba yung nag-request ng confidential funds? Hindi po ba yung mismo head of agency, si Vice President Sara Duterte? Ano yung pagkatapos mo mag-request at ipagkaloob sa'yo? Base rin sa national budget, yung hinihingi mong confidential funds, wala ka nang pakialam, hindi mo natitingnan kung saan napunta, kung saan ginastos, yung plano kung paano siya gastusin, at babagsak mo na lang lahat ng sisi doon sa kawawang SDO mo. Mali naman po yata yon. Bago po tayo matapos, meron po tayong bonus takeaway. Kanina po, for the first time, dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumindig at nagtanong po itong si Senator Lito Lapid. Panoorin niyo po ito. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Colonel, nasaan napunta yung 45 million? Kanino nyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, diniretso mo na kay Colonel La Chica? Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo nilagay sa vault? Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo, naibigay mo kay La Chica yung 80. Yung 45 million, saan mo linagay? Sa Kanino mo aming- binigay? Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po, na-release ko po yung first release ko na 80 million plus. After mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko. Na-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Okay naman pala magtanong to si Senator Lito Lapid no? So far, so good. So we're looking forward to hearing more from him dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kung sakaling sa tingin niya hindi naman niya kailangang tumayo, okay din po yun. Dala, pakikinig na lang siya at titingnan yung po mga ebidensya na lumalabas doon po sa impeachment trial. Diba? Masabuti na po yun kesa yung kunwari tumayo ka at wala namang kwenta yung sasabihin mo. Worse, mag-aabogado ka lang dito kay Vice President Sara Duterte. Wala akong sinasabing kasama yung senador Ang gumagawa nun, wala akong sinasabi. So again, this have been our 5 takeaways mula po sa Day 17 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Again, ako po si Christian Esguerra.